Ano kaya ang susunod na galaw ni Dragon at ng Revolutionary Army? Alam naman nating lahat na ang karakter na may pinaka nakaka-curious na sitwasyon ngayon etong si Monkey D. Dragon. Since yung ilang events nga na naha-highlights ngayon sa Egghead Island arc puro konektado sa kanya. Gaya na lang ng sitwasyon ni Sabo sa Lelouch Kingdom, yung pag-akyat ni Kuma sa Red Line, yung pagre-rebelde ng 8 nasyon sa world government, at higit sa lahat itong tangka sa buhay ng kaibigan niyang si Dr. Vegapunk. In short itong mga problema na nabanggit ko lahat nakasentro sa kanya. Kaya naman sa video nga na to susubukan nating alamin kung ano nga ba possibly ang susunod na magiging galaw netong si Dragon. Ano kayang mga hakbang ang gagawin niya para solusyonan itong mga problema na to. So first pagtuunan muna natin ng pansin kung ano nga ba specifically itong mga problema ni Dragon na kailangan niyang solusyonan. Ilalatag ko nga yung mga problema na nakasentro sa kanya at sa huli gagawan natin ito ng mga solusyon. Ang una na nga dyan syempre itong pangyayari sa Lelouch Kingdom kung saan binura nga presumably ni Im-sama ang buong isla na to, kung saan nandito nga daw si Sabo nung oras na to. Bali base nga sa latest information ng pagre-revise ni Oda patungkol sa Lelouch Kingdom binago nga niya yung lokasyon neto mula sa New World gaya ng nilagay niya sa chapter 1060 at pinalitan ito sa Paradise, which is good move para sa akin since hindi na nga magiging confusing kung dalawa ba ang Lelouch Kingdom o sa New World ba talaga ang lokasyon neto at hindi sa Paradise. Dahil sa mga early part nga netong One Piece malinaw na ini-imply na talagang located itong Lelouch Kingdom sa Paradise. Maraming ang ebidensya gaya ng cover story ni Ace kung saan napadpad siya sa Lelouch Kingdom sa paghahanap niya kay Blackbeard. In chapter 904 naman nabanggit nga na magkalapit lang daw ang Kembaka Kingdom at itong Lelouch Kingdom. Yes, ito nga yung scene kung saan sinagip ng Revolutionary Army itong mga tao sa Lelouch Kingdom. So props kay Oda sa pagkokorek ng impormasyon na to. Anyway, ngayong confirm na nga na nasa Paradise sa Grand Line itong Lelouch Kingdom at malapit lang ito sa Kembaka Kingdom kung nasaan currently itong si Dragon, malamang na itong nangyari sa Lelouch Kingdom at kay Sabo ang unang gagawan ng hakbang netong si Dragon. Ang ikalawang problema naman ni Dragon itong patungkol kay Kuma. During chapter 1058 nga inasaksihan natin kung paano ginamit ni Kuma yung Devil Fruit niya para makapag-teleport mula sa Kembaka Kingdom patungo sa Red Line. At since hindi nga siya matagumpay na nakalapag sa tuktok ng Red Line, bumagsak nga itong si Kuma sa Red Port kung saan currently nga inaakit niya na ngayon itong Red Line at assuming na papunta siya sa Merijoa. Bali dahil nga sa inaatake na ngayon ng mga Marines itong si Kuma at isa siya sa pioneer ng Revolutionary Army alongside Dragon, ine-expect ko nga rin na may gagawing hakbang itong si Dragon para mailigtas itong si Kuma. Ang ikatlong problema naman na nakasentro kay Dragon itong patungkol sa sinasabi ni Kuruma na 8 nasyon na nagre-rebelde ngayon sa world government dahil sa impluensya nitong si Sabo. Malamang ang magiging tanong nyo Kuya Eneru, ano namang pake ni Dragon sa 8 kingdom na nagre-rebelde sa world government? Pakialam niya ba sa mga yan choice nilang magrebelde? Dapat labas na si Dragon dyan, diba? Bali kung matatandaan nyo ito nga yung main reason kung bakit nag-e-exist ang Revolutionary Army. Ang goal nga nila i-liberate yung mahihinang bansa na hawak ng world government gaya na lang ng ginawa nila sa mga bansang Vira, Centuria at iba pang hinahawakan ng world government. Kumbaga pinag-aaklas nila itong mga bansa na to para manghina itong world government. Ngayon dito na nga papasok itong problema ni Dragon sa 8 bansa na sabay-sabay na nagrebelde. Dahil nga sa technically kalaban na ng world government itong 8 bansa na to, malamang naaatakihin sila ng mga Marines. Nakita nga natin yung galit ni Fleet Admiral Akainu nung malaman niya yung patungkol dito, diba? Sinabi nga niya mismo na magi-strike back daw sila. Meaning kung aatake itong mga Marines sa mga bansang nagrebelde, ibig sabihin kailangang protektahan ni Dragon itong 8 bansa na to. So ang huling problema nga na nakasentro kay Dragon itong
tangka sa buhay ng kaibigan niyang si Dr. Vegapunk. During chapter 1066 nga napag-alaman natin na naging magkaibigan itong dalawa na to pagtapos ng Ohara incident. Ang common denominator nga nila si Professor Clover. During chapter 1064 naman, nalaman nga natin na yung isa sa mga satellites ni Vegapunk na si Shaka tumawag kay Dragon para warningan ito na malapit na daw siyang mamatay. At dahil nga sa warning na to malamang na ito yung magti-trigger kay Dragon para gumawa ng hakbang para mailigtas itong kaibigan niyang si Vegapunk. So ngayong alam na nga natin ng detalyado itong apat na problema na nakasentro kay Dragon, ano kaya ang plano niya para hindi magtagumpay itong world government sa mga galaw nila? Bali gagawa nga tayo ng possible plan para kay Dragon para sabay-sabay niyang masolusyonan itong mga problema niya. At tatawagin nga natin itong plano na to na Project Saturn. So bakit Project Saturn? Dahil magfo-focus nga yung operasyon na to sa pinaka-goal na itong Revolutionary Army. At ito nga yung pagpapabagsak sa world government at sa mga celestial dragons. At since nasa labas ngayon ng Merijoa ang isa sa mga Gorosei, which is si Saturn, malamang na take advantage ito ni Dragon. Kaya naman ngayon nga umpisahan na natin itong Project Saturn. So first ilatag muna natin yung mga tauhan ni Dragon na present sa Kimbaka Kingdom ngayon. Ito nga yung mga army commanders niya na sila Morley, Lindbergh, Belobeti, Karasu, Inazuma at Ivankov. Plus kung isasama pa nga natin itong sila Kuwala at Hawk, meron ngang 8 tauhan itong si Dragon na capable na lumaban in a competitive way. Ngayon ang unang ang bibigyan ng pansin ni Dragon itong dalawang malapit na lokasyon sa Kimbaka Kingdom kung nasaan sila ngayon. At ito nga yung Lulusha Kingdom at itong Red Line. Sa tingin ko nga na ang mga tauhan na papapuntahin niya sa Red Line para tulungan o para kunin itong si Kuma syempre itong sila Lindbergh, Karasu at Morley. Since sila nga yung pinaka-flexible pag usapang transportation. Meaning maaari silang lumipad sa Red Line ng mabilis para makuha itong si Kuma. Nakita na rin naman natin yung flexibility ng tatlong to during Reverie Arc. Mabilis nga lang nilang napasok yung Merijoa. Sa part naman ng Lulusha Kingdom, since malapit nga lang ito sa Kimbaka Kingdom, sa tingin ko nga na ang pwedeng papuntahin dito ni Dragon, itong sila Ivankov at Inazuma. Since may mga G-Army naman itong si Ivankov sa kaharian niya, malamang na madali lang nilang mapupuntahan itong Lulusha Kingdom para ma-check kung buhay pa ba si Sabo o malubha ba siyang sugatan para masagip nila. Sa part naman ng 8 nasyon na nagre-rebelde sa world government, ang pinaka-fit nga na itatalaga ni Dragon sa mga ito, syempre si Belobeti. Since yung Devil Fruit nga niya capable na mang-encourage ng mga tao. So isasama na rin natin dito sila Kuwala at Hawk para masuportahan itong si Betty. At lastly, itong plano para sagipin si Dr. Vegapunk. Yes, alam naman natin kakayanin ni Luffy itong sila Kizaru at Gorosei Saturn. Pero sa recent chapters nga ni-reveal na meron daw papuntang 100 ships ng mga marines sa Egghead Island. At sa tingin ko nga na kaya ito hinighlight ni Oda para sa pagdating na itong si Dragon sa Egghead Island. Kasama nga ng mga tauhan niya na Revolutionary Army, sa tingin ko nga na sila ang tatapat sa 100 barko na to ng mga marines. Plus sobrang gandang pagkakataon nga nito para kay Dragon na direktang kalabanin itong world government sa pamamagitan ng pagpatay o paghuli kay Saturn. In short, makikita natin itong si Dragon sa Egghead Island. Though duda lang ako kung magkikita ba sila ni Luffy o hindi. Dahil pwedeng ang mangyari nga i-secure lang ni Dragon na makakatakas itong Straw Hat Pirates kasama si Vegapunk paalis sa Egghead Island papunta probably sa Elbaf. At siya na ang lalaban dito kila Saturn at Kizaru. Which makes sense dahil kung lalabas na nga si Dragon sa lungga niya at yung pinaplano nga niyang pagdideklara ng war laban sa mga Celestial Dragons during Reverie Arc medyo palyado since somewhat na protektahan nga nila Fujitora at Green Bull ang Merijoa laban sa mga pinadala niya na sila Sabo. Ito na nga yung perfect timing para tahasang kalabanin itong world government. At ito nga sa pamamagitan ng pagpatay kay Saturn.
Anyway, ayan na nga yung Project Saturn na pwedeng maging susunod na galaw na itong si Dragon laban sa world government. Ipapaalala ko lang na hindi ko sinasabing 100% na mangyayari to. Kumbaga analysis lang ito sa pwedeng mangyari. Kaya naman kayo ba? Ano bang idea nyo sa pwedeng magiging susunod na galaw na itong Revolutionary Army at na itong si Dragon? Kung may idea nga kayo, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang. Peace!